Napapansin ko yung mga ano nyo, mga offset, baliktad. Baliktad. Dapat dito yan, sa ilalim. Sa ilalim? Oo, kita mo ha. Kita mo, kaya tayo nag-offset para pantay yung taas. Sa susunod ha, ayusin na lang natin sa ano, sa bend. Baliktad yan. Hindi pa napansin. Yan tayo. Basic na basic, kakamali kayo sa mga ganyan. Yan naman nahilot ng bender yan. 16 mm na yun, daling loading yan. So yun mga tol, ito runner na ito para sa perimeter beam hanggang punya sa dulo. Ito may mga runner na tayo support na to. Yan. Yung mga cross beam natin, pares lang itong laki na to. Sa doon. Yan. Pares lang lahat yan. Typical beam. Hanggang doon, yung mga lahat na balagbag na yan, pares lang yan. 30 by 50 yung sukat natin yan. Dito 30 by 40 yung height ng laki ng beam natin dito. Ayan. 30 by 50 sa part ng likod. Kung mapapansin natin dito, lalaki yung mga poste dito. Ito yung second floor. Ito, may mga runner na tayo. Kung mapapansin natin dito, runner muna ilalagay natin. Susunod natin pagka sa yung beam. Okay. Yung mga bakal para sa beam. Ayan. Dire-diretso yung perimeter beam natin hanggang doon sa dulo. Ito yung center beam. Ayan, dire-diretso din yan hanggang doon sa may shear wall, sa elevator. Ayan, sa part na yan. Baba mo konti yan din. Mataas masyado. Baba konti. Baba. Okay. Yung center wall natin na puting ng center wall. 80 lang yung lalim dito mga tol. Ha? Oo, wag mo na to. Mapabawasan yun mamaya. Yun dyan lang yan. Dalawa na lang yan. Dalawang ispan yan. Dalawang biga. Pwede na yan. Nilalagyan na natin ng andambyo ito, no? Para dun sa runner natin. Para makapatong na yung steelman. Maglalagay ng biga dito sa part na to. So, dalawang post dito, dalawang biga katapat dyan sa part na yan. Katapat naman dito sa shear wall yung part na to. Yung vertical natin dyan sa shear wall, kahit continue na sa taas, open lang yan. Wala tayong problema din. Ito, mag-30 ka muna. 30, metro. Mag-30 ka muna dito. Bago magsukat ka ng 70. Pwede po ka dyan, Put? Ito. Wala ka metro. Hindi mo dala. Oo, mag-70 ka doon. 70. O, hanggang dyan. Hanggang dito sa 30, putol mo. O, kaya mangyari, actual muna yung isa. Guhitan mo, putulan mo na bago mo itasan. Kunin mo na yung ano din. Saka hiram ka ng ano, extension dyan. Pasok mo yan. Hindi pasok. Dito sa labas, boy. Sa labas, nabulga kayo, nakarama sila. Kumpleto na tayo ng bakal dito. Huwag mo na itali ba yan? Pako na lang. Kasi pitin din natin yun. Kaya naman pakuhan to. Kaya na lang yung bakal. Ayan. So dito mapapansin natin, ito yung pagpapatungan natin ng runner. 30 by 40 yung center beam na ilalagay natin dito. Nakatapo yan dyan sa part na yan. May isang beam po tayo sa part na yan. Diretso yan dyan sa harap. Naka-cantilever naman yan papunta doon. Okay. So, yun yung guide natin. Ambasyan mo sa siding, pantay ka lang sa runner para sa siro ng poste yan. Kaya kailangan mo talaga sukatin actual. Kuhin mo na kayo to para may sample ka. So yun yung siding natin. At may kukulamber po yan. Part ng taas yung kukulamber na ilalagay natin. So ito, siding ang kulang dito. Kompleto na tayo ng beam dito. Ito lang sa part na yan, sa bandang dulo. Yan. Okay. Ito yung perimeter beam natin dito sa pinakadulo yan mga tol. Sa mga 8. Pero dito sa part na to, tatlo lang to. Dalawa dyan, isa dito. Yan yung mga naka-cross beam natin. Saka isang pahaba dyan sa center. Ayan o. Gandun. Tapos pagdating doon sa part na yun, diretso naman din doon. Hanggang cantilever. Okay. Yan yung second floor beam natin. Para may idea na kagad. Okay. Yan mo na sidingan yung part na yan.
Tapos sunod natin to. Agad na yan doon ha. Wala pa namang ano doon. Wala namang drop ng CR. Baka pwede yung i-gate na konti yan. O ganun? Hindi pa ganun. Masyado malapit na dito eh. Parang Gate na rin na 10 mo, ganun? maliit lang. Basta magmula dito, mga porsihin lang. Ano, kunti lang oh. Parang hapay lang doon isa-isa. I-build lang isa-isa. Para dito naman sa second floor, mag-align na tayo. Ano ko yung builder ko eh? Tulas na runner na ilalagay natin dito sa part ng front. Yan. Yan, kumplito na tayo ng mga runner dyan sa part na yan. Nakakasa na rin yung mga beam, ano? So, ito na lang yung part na to. Biritso nyo na ba yan? Pati posti, which one mo na? Kasi mahirap mag-ano, pero pala pa sa... Ayan, kamukha nung ginawa na toto. Din dun. Bakit? Wala levelado. Kuha ka level. Level nyo eh, level. Double check yung level. 43 lang yung dapat. 43 lang yung dapat. Pang doon yan. Ay, hindi ka na. Oo, pang dito. Pang doon lang yan. Dito refer to. Yan, dito mo ilagay yan. 48. 43 dapat dyan. Ang finish ng 43, 38. Pwede mo na unahin to. Zero. Ito muna kayo. Yan, bubuhin nyo na yan. Pupunta kayo doon. Dito pala. Dito, 30 lang to. Kung anong laki na ito, siyang gagamitin mo dito. Ha? Dito yan o, dito. Yan o, 1, 2, 3, tatlo. Putol-putol ito o. Maiksi lang to. Magpuputol ka dito. Ayun, may nakabit ka na pala eh. Ayan o. Ayan. 48. Mapapansin mo, magkapantay na pantay o, magkatukma. Kasi pagka sumala tayo doon sa paglagay, hindi yan magkapantay. Tama ito. 48 yung nilagay mo dito. Yan o, pabalagpag. Yung mga pag-siding natin. Mapapansin natin yung mga pag-siding natin. Meron siyang kukulamber sa taas. Dito natin ipapato yung steel dick natin. May ipapako natin yung steel dick. Kaya no. Sa part ng ilalim ay GI pipe na lang ilalagay natin. So yung pang-lock natin, GI pipe sa mga sidings. Yung sa taas lang yung may kukulamber. Para may mapagpapakuan tayo ng steel dick mga tol. Kaya no. Yan, tapos gusto ko na lang isa. Dapat nakasuntok. Lock yan sa kahoy. Pero din dito, doble. Alternate na lang. So, ito kasi puro maiksi ginamit nila eh. Pero kung may sakto lang. Ito na yung patungan natin ng steel dick. Ayan. So okay na yung mga beam natin. Sunod natin sinitap dito yung patungan na ng steel deck. Okay? So ito lang kasimple yung sit up natin. Yan. Yung pinakagitna niya, mga GI pipe. Pansin natin yung mga gilid. Diyan yung pagpapakuan natin ng steel deck. Okay? Yan. Kukulamber yung gamit natin dyan. Okay? Mag-clamp kayo dyan ha, mag-clamp. Yung pabalagbag nyo ng gano'n, ika-clamp nyo na lang. Iangat nyo yan. Sa halip na yuhit ang gagamitin mo, clamp na lang. Nyo lang yan, iangat nyo lang konti. Dito, kahit ipantay mo yan dyan, oh, sa may ano mo, tansi. Pantay sa tansi yan. Dugtong. Isa dyan, isa dito. Isa dyan, isa dito, clamp. Ano na, pipihit naman yan doon. Dyan. Sukat ka lang, Lucy. Hanggang doon lang ang siding mo.
Kasi sasara natin yan dito. May nosing kasi yan, 5 cm. Ganun din doon sa kabila. Ito yung part ng zero wall. Kasalukuyang sinisiruho na natin to dahil para isabay sa pagbubuhos ng slot. Lalapad yung siruho dyan. Yung sa part na yun, mapapansin natin mga tol, ayan. Nakalatag na yung abang para sa steel dick. So, kumapit lang tayo ng GI pipe sa mga part na yan. Okay, sa bawat span, meron na siyang nakalatag para doon sa steel dick po natin. Tuloy-tuloy yung paglalatag dito. Kailangan na lang natin ng steel dick sa part na yun. Hanggang dito yung latag natin para sa mga pagpapatungan ng steel dick. Dito lang sa beam natin sa part na yan. Sa harap, last na beam na ilalagay. Tuloy-tuloy yung pagsisiroho at saka yung paglalatag na pagpapatungan ng steel dick. Dito lang yung nosing natin ha. Sa kabila, ano na yan, plus na yan doon. Doon lang magka-nosing, 5 cm, dalawa. Sasarado lang yan. Yan, mapapansin natin, U-head yung ginagamit natin. Para pang support yan doon sa pabalagbag dito. So, madali lang siya i-adjust. May pantay agad yung balagbag po natin. Kasya. Kasi balagbag lang naman yun. Ano lang yata to? Likod. Sabit mo dun sa siding niya, sa siding, dun sa labas. Sabit mo. 240 yan. Kasya, sobra pa. Yung patayo, 120 yung patayo. Tingnan mo daw kung kasya. Okay, sakto. May pagpapakuan pa sa baba. Okay. Hindi na natin putulan yan. Puputulan mo yan kasi kailangan mo ipasok dito yan eh. Gagawin mo, magmula dito, sukat ka ng 124. Lagyan mo ng pako. Doon na. Doon. Magkapantay lang kasi yan doon eh. Okay. Yan. Papansin natin. Sinasiruho natin yan. Part na yan. Yan yung zero wall hanggang sa tuk-tuk talaga yan. Okay? Kumplito na tayo dito ng latag para sa steel dick. Ang kulang nito ay steel dick na lang. Mapapansin natin dito sa part na to, meron tayo drop sa part na to para sa CR po yan. Yan. So susunod dito yung mga lock na lang sa ilalim. Ito yung part ng zero wall elevator, hanggang taas to. Mapapansin natin tad talaga yung bakal niya. Dikit-dikit yung space. Yan. 4 na corner po yan. May mga poste po yan. Ayan, ang gagawin na lang natin dyan, splicing para doon. Pang third floor naman. Steel dick na lang ang kulang natin dito mga tol. Lalatagan na lang natin yung steel dick yan. Kasunod naman yung 3 bars para sa steel dick. So gagawin natin, patitibayin natin yung mga ilalim. Tutukuran natin yung mga soaring jack at saka yung mga sidings. Kulang pa ng patibay yung mga sidings dyan. Ayan. Ito gagawin, gagayad na lang kita. Lagyan mo muna ng lock to sa likod. Idiritso mo lang yung tubo doon. Vertical muna. Mga 30 yung space. Bago lagay ka ng balagbag, dalawa. Butasin mo doon. Maglabas ka dito ng tali. Puro tali ang gagawin natin nito. Para diritso. O sige. Isang balagbag, maglagay ka ng tali na 4. Sa isang balagbag. Tali, mas matibay yun eh. So yun. Ang gagawin natin dito, isisiro natin yung shear wall na to. Hanggang dyan lang yung slab natin sa part na yun. Ayan. Open yan, papunta sa taas. Ito shear wall na to. Okay. Kung mong gamitin yan, soaring jack yan. Dami natin kailangan soaring jack. Part ng soaring jack yan. Dami natin tubo. Well, ito mga tubo nakapatong. 3 meter at 2 meter. Dami natin kailangan soaring jack. Baka kulangin nga yung soaring jack natin eh. Halimbawa, nakayab yan, nakakadina ka. Tali mo na lang doon. Lambre.
Ah, Tapos, pasikipan mo na lang ng ano yan, kukulamber. Sa likod para hindi sisipa. may suporta kasi kami dito mga por eh. Pinuli-uli. Eh kaya nga, ang ibig ko sabihin, hindi na makuha yan, bay. Ito. Oh, makuha pa ba yan pag nabuhusan, naipit? Malabo yan. Malabo yan. Purisado na yan, bay. Ayan, nakita mo, wala akong pinaipit dun. Puro kahoy yan, kukulamber. Tali na lang, tali. Tali ko na lang to. Basta dito, magyabi ka dito. Tapos tali na lang doon, oh. Tapos ipitan mo doon ng ano, kukulamber. Yung mga maliliit na kukulamber. Para hindi sisipa. Yan ang, ano kasi yan, bubuka yan eh. Yung scaffolding natin para sa pag-splice ng main bar dito sa Sirwell. Dito kuya kabibi, ano na, mahaba na yung post nilagay nyo. Ritso. Yan, ganyan. Talikod mo yung ano, yung clam mo. Patalikod mo, patalikod. Yung clam, patalikod. Ilabas mo yan. Labas mo yan. Press mo na maigi. Tapos yung gitna, tali tayo ha, gitna. Tatlo yan, malalaking din yan eh. Sa maliliit lang, dalawa. O, mayroon din yan papalagdag doon. Pero tagos, tali. Kasi ito, tukod na lang kahoy. So, ang ginagawa natin dito, nilalak natin yung parte nito. Yung mga gilid ng beam. Ayan. So, yun yung delikado sa pagbuhos natin. Kaya kailangan maganda yung pagkakalak sa mga part na yan. Lahat na beam. Okay. Gagawin lang natin yan. Babalagpag lang tayo ng GI pipe. Clam? Magharang ka ng clam dyan. Huwag mo i-clam yung mismo yung tubo. Lagay mo lang sa likod. Oh. Yes. Oh, higpit kunti. Tapos tuktok ng ano, martilyo. Tama na. Martilyo. Para humigpit. Huwag mo lang patamaan yung thread, ha? Sige. O, tapos, okay na, higpitan mo na. Ayan, walang galaw. Tapos yung gitna niyan, yung gitna nakatali ha, nakatagos sa kabila na. O, meron pa tayo dyan. Pero kumpletuhin mo muna ilalim, tirahin mo yung gitna. Hindi, wheeler muna ako doon. Lagay mo na ako ngayon. Papako mo. Kumpletuhin mo muna yan. Tapos sunod, gitna. Ipapako mo yung gitna para hindi bababa. Saka mo tagusan ng tali. Ang space ng tali na mga 1 meter. Haba tali. Ang space nung ano, distansya nung tali. Sa likod mo ilagay yung clamp. Dito. Yan, tapos press mo. Matanggal. Yan mo, kasi lumiko. Laki. Kitang-kita dito. Yan mo na, ilock mo bago ka mag-lock sa likod. Yang harap. Oh. Ituwid mo na yung siding. Okay na yun. Yan lang, i-align yung siding ha. Okay, okay na yan. So, ito yung shear wall sa part na yan. Ito, okay na to. Ito yung part ng hagdanan natin. 240 yung lapad niya. Dalawang balagbag ng lagyan mo ng vertical, itutukod mo na lang dito sa poste na part. Yan. Tutukod mo na lang vertical. Tapos mag-ready ka ng tubo para naman dito sa gitna. Yan. Talikod mo, patalikod mo pagkaka-sit up. Para dito, kahit dalawa, pagdugtungin mo. Sa gilid, dito sa gilid. 3 meter. Ganyan por? Oo. Pwede ka mag, ano doon ha? Tingnan mo yung mga luma na tubo. Ito pa isa. Ayan o, isa. Pandugtong na lang hanapin mo. Palitan mo ng kukulamber yan para makuha mo yung ano, tubo. Yan, tapos i-press mo ng martilyo ha, para walang kawala. So ito na po yung steel deck. Yung haba niya ay nakabase po sa actual na sukat natin. Well, sa bawat span. Kaya mapapansin natin, iba-iba yung sukat. May mahaba, may mga maiksi. Dahil nakabase po yan sa bawat span na sukat po natin. Kung gagawin natin, lalapag na lang natin ito. Yan, para dyan yan. Hindi nyo sinukat muna bago nyo hilila. Para doon yan. Harap. Oh, sobra-sobra. Sukatin nyo muna kung saan naka-assign. Nakalagay.
Pero pa natira doon. Dulo. Apart na ito yung drop natin. Nakadrop po ng 10 cm yan dahil sa itong part na to ay CR. Okay, CR din tayo doon sa part na yung dalawa. Kasama na yung steel dick sa pagdadrop natin. Okay. Ako. Okay na yan. Okay na. 0-0. Then, kompleto na yung latag na steel deck mga tol. Mapapansin natin yung sit natin ng steel deck. Sa bawat beam, naka-overlap po ng 1 inch yan. Bawat beam, nakapasok siya sa beam ng 1 inch. Yan po yung pinakalock niya, sit up natin. Okay? Yan yung pinakalock niya para sa steel deck natin. So, next step po natin dito ay paglalatag ng bakal at saka yung electrical at yung sa abang sa plumbing. So, halos magkasabay lang yan, bakal at saka electrical. Final preparasyon na po ito. Kompleto na siya ng rebars. 25 cm yung space ng rebar po natin. Ganun din sa mga electrical piping, lightning at saka yung sa mga CO, kompleto na po ito. Okay? So yung mga tukod sa ilalim, okay na rin. Ready boss na tayo. Ito yung 5-story project ng GT Builders. Okay? Ito yung unang buhos po namin. 5 palapag. Gagamitan po natin ito ng concrete pump. So nakapwesto na dito sa baba yung concrete pump sa buhos po natin. So okay na doon sa part na yun. Kompleto na ng mga piping. At mapapansin natin itong glow sock. Ito yung dipinsa natin sa kapitbahay. Okay? Para hindi tatalsik yung halo. So ito na yung line pump natin. Magsimula doon sa dulo na part. Yan. Hanggang doon yan sa dulo. Mapapansin natin hindi kami gumamit ng pumpcrete dahil may nakaharang na wiring dyan sa Meralco. So, line pump ang gamit natin hanggang doon sa dulo. So, paatras po ang buhos na ito. Nakapwesto na dito sa part na kalsada sa baba yung pumpcrete. So, gumamit tayo ng line pump papunta doon sa dulo para doon mag-umpisa paatras yung buhos po natin. So, lagpas kalahati na itong part na to. Bandang dulo, okay na tayo doon mga tol. Ayan. Sirwal itong part na yan. So, mula doon, okay na yung part na yun. Pupunta na lang dito sa hagdan mga tol. Ayan. So,